ginagawa ng mga kapatid mo? Sa bahay po, binabantayan. Yung mga... Gamit namin po doon sa bahay. mo kanina, 300, 200, ikaw 100. Hindi, 600 lang yung kinikita nyo lahat-lahat. Sapat na ba yun para pangkain nyo lahat? Ilan kayo? 4, 6. Tapos wala nang iba. Wala. 6 lang kayo. Pangkain nyo lang yun. Opo. Paano yun? Paano? Nag-aaral ka ba? Opo. Saan ka nag-aaral? Ako neta. Neta. Yung mga kapatid mo nag-aaral din? Sa family? Hindi, ako neta. Ha? Ako neta. Ah. Eh, paano yun? Paano napagkakasya na isang 600 sa isang araw, yung lahat ng gastusin mo? Wala po yun. Yung 400 po, ibibili namin po sa mga tipid. Ah, tapos ibebenta na naman. Paano yung mga ibang kapatid mo? Paano kayo kumakain sa isang araw? Diba? Pag wala na bang pera, hindi na kayo bibili ng pagkain. Magtitila po ako. Paano kunwari, hindi naubos tong plastic mo? Ititinda ko. Ha? Hindi ka uuwi hanggat di ubos yung plastic mo. Paano kunwari walang bumili? Di bababaan mo yung presyo ng plastic mo. Hindi ka ba naiinggit sa mga ibang bata na nakakain sila ng masarap na pagkain, tapos ikaw nagtitinda dito? Hindi ka ba naiinggit? Napilitan siyang pagsabayin ng dalawang iyon dahil na rin sa kanilang kakapusan sa buhay at upang matulungan ang kanyang mga magulang sa pagsuporta sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang ina ay isang ponytail vendor, samantalang ang kanyang ama na may nagtitinda ng mga sunglasses. Sinubukan kong bumisita sa kanilang bahay at sa kasamaang palad ay di kami nabigyan ng pagkakataon na makapanayam ang kanyang mga magulang. Ayon kay Asis, naniniwala siya na hindi sa lahat ng pagkakataon ay magiging mahirap lamang sila. Pangarap niya na maiahon ang pamilya sa hirap ng kanilang kinasasadlakan sa kasalukuyan. Isang pangarap na para sa ilan ay tila isang suntok sa buwan. Ngunit para kay Asis, ito'y hindi malayong maging isang katotohanan. Ako si Rachel Tan. At ito ang aking docu. Nalalapit na araw ng Kapaskuhan. Mga parol, Christmas tree, Christmas lights, mga regalo. At marami sa atin ngayon na naghahangad ng mga kahilingan, lalo na tayong kabataan.